Meron pong mga provision dito sa naturang affidavit na general ang kanila pong ang kanilang pag-ako, kami, nautusan kami. And then yung pong sinasabi na specific na mga pinuntahan at naghatid ng mga mali-maleta, wala rin pong kaukulang pong mga detalye, attorney, no? Kulang sa information. Basta ho nag-deliver kami, nagbanggit po ng pangalan, ilang piraso ng maleta, and then ni wala pong kaukulang eksaktong address o ni wala pong petsa. Ano pong paliwanag doon, attorney? Opo, kompleto po sila ng address at minarapat ko po na wag mo nang ilagay yung address ng iba diyan dahil para naman protektahan yung privacy ng iba, no? Pero nilagay ko po yung sa Forbes Park dahil hindi naman basta-basta makapasok yung ibang tao. Pero yung iba diyan katulad nung sa bahay ng o yung opisina ng isang na-deliveran sa Scout so and so, hindi ko po inilagay yung specific na address. Pero pagka dumating po yung investigation proper, ay ibibigay po nila yung mga specific address sa mga investigators natin sa Ombudsman. So, paano po kaya namin po dapat tangkilikin ito na may mga pangalan po dito na binigay at yung pong mga binabanggit po ay mga opisyal ng gobyerno, and then as in napaka-general po lamang ng kwento. Ano ho ito? Parang lalabas na to follow itong ilang pong mga detalye ho sa aligasyon, attorney? Opo, ang affidavit po na yan ay gusto ko lang mabigyan ng prima facie, no? Excuse me. Prima facie na evidence or reasonable ground para mag-conduct ng investigation ang Office of the Ombudsman. At doon po namin idedetalye o ibibigay yung iba pang mga detalye. Pero yung sinumpaang salaysay na po na yan ay sapat sa aking paningin para mag-conduct ng investigation ang Office of the Ombudsman. Opo, pero hindi, halimbawa po, meron din po dito no, na isang binabanggit, retired general, nag-deliver po ng pera, halimbawa, ano po. Pero dito po binabanggit din na hindi naman po klaro kung sino po ang naging testigo po dito. Alam niyo ho yun, attorney, sorry po, no, kasi kung babasahin mo ito, parang ang isipin mo, parang yung iba may specific, yung iba general, yung iba parang ano ho, no? Parang sa iba ho nagbibigay siya ng duda sa katotohanan po nito, attorney. Parang may yung iba specific, yung iba general, yung iba klaro ang sinasabing present na dating sundalo, yung iba naman kami lang, paano kaya yon? Kung po, gaya po ng sinabi ko, binibigyan natin ang ombudsman ng reasonable ground para mag-conduct ng investigation, no? At pagdating kasi sa ombudsman ay mako-convert yung proceedings into a confidential proceedings. Doon po namin ibabahagi yung mga ibang detalye. Katulad nung binanggit nyo po, no, na tungkol sa isang general na nag-deliver sa basement 3 parking ng Horizon Homes, idedetalye po namin later on kung sino yung inutusan na mag-transfer ng pera mula sa pick-up papunta doon sa sasakyan na dala-dala ni Mr. Saldico. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!